In chapter 1090 nga kinumpara ni Gorosei Saturn ang mga tao sa isang insekto. During chapter 1095 naman sinabi niya na ang mga tao daw parang mga magot o uod. At ang ironic lang dahil sa latest chapter nga ng manga nag-transform siya bilang insekto. So itong theory nga patungkol sa inspiration ni Oda sa transformation ni Gorosei Saturn bilang Oshi Oni mas tumitibay pa. Dahil bukod nga sa appearance na obvious naman na similar, pati nga yung information na kapag nakatitigan mo daw itong Oshi Oni, may hiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo similar nga sa nakita natin sa unang appearance ni Saturn. Sinasabi nga rin na nakakapagbigay daw itong Oshi Oni ng isang incurable disease, which is meron din neto si Saturn. Dahil inamin nga niya na siya ang may kagagawan kung bakit may Sapphire Scale Disease itong si Genie. At ngayon ngang ni-reveal na meron ding poison itong si Saturn as per Sanji, ganito nga rin yung traits ng Oshi Oni. May poison nga rin siyang nilalabas sa katawan niya. At dahil nga sa apat na traits na to, we assume na ito nga yung inspiration ni Oda sa pag-create ng transformation na to ni Saturn. So mabalik nga tayo sa insekto. Dahil nga sa transformation ni Saturn na nagmukha na siyang insekto ngayon, at dahil na rin sa recent appearance ni Luffy na mas komportable siya bilang malaking tao, nakakatuwa nga kung matatalo ni Luffy itong si Saturn gamit yung Gomu Gomu Axe niya or itong way niya ng atake sa paraan ng pag-apak. Dahil ang idea nga dito parang aapakan niya lang itong insekto na si Saturn. Nakakatuwa ngang metaphor ito dahil kung iniisip nga ni Saturn na insekto lang para sa kanya ang mga tao at matatalo siya ni Luffy sa paraan kung paanong pinapatay ng mga tao ang mga insekto, sobrang insulto nga neto para sa kanya. Bali dahil napag-uusapan na rin natin itong mga ironic things during Marineford War nga, kung maaalala nyo exactly chapter 567, pinangaralan nga ni Kizaru itong si Luffy. Sinabi nga niya na ang willpower alone daw hindi kayang makapagligtas ng iba, bagkos kailangan din daw ng power, which is sa mga oras nga na to understandable. Ang meron nga lang si Luffy during Marineford War yung will niya na mailigtas itong kapatid niya na si Ace, at wala pa nga siyang lakas sa mga oras na to para back upan itong gusto niyang mangyari. Mahina pa nga siya. At ngayon nga sa recent chapter nakita naman natin yung naging improvement ni Luffy, diba? Itong hinahanap nga sa kanya ni Kizaru sa Marineford War na power meron na siya. At ito nga yung rason kung bakit niya napigilan ng sabay itong sila Gorosei Saturn at Kizaru. Pero sa kasamaang palad nga mukhang patay na itong si Vegapunk dahil nakita nga natin sa huling panel ng last chapter yung heartbeat netong si Vegapunk, pati na yung wording na nilagay ni Oda sa mga panel na to. Kung mapapansin nyo sinabi nga ni Sanji na wag daw siyang ngitian ni Vegapunk, at alam naman nating lahat na maraming karakter sa mundo ng One Piece ang namamatay ng nakangiti. Pagtapos nga nito may word na beep tayong nakita. Sa sumunod na panel nga na-transfer itong word na beep sa Labu Pace hanggang sa napunta na to sa isa sa mga computer ni Vegapunk, kung saan nakita naman natin yung word na gacha, meaning nakuha na ng program niya na patay na siya. Naka-indicate rin naman dyan yung pagka-flatline ng heartbeat niya. Kumbaga nung oras nga na nag-flatline na itong heartbeat ni Vegapunk, doon pa lang na-trigger itong mensahe niya para sa mundo, na para bang indikasyon na ito yung backup plan niya. Once na mamatay na siya, doon pa lang niya isisiwalat kung ano yung nalalaman niya patungkol sa kasamaan ng world government. So dito nga natin ngayon makokonekta itong nabanggit sa chapter 1078 na sinasabing gugulat daw sa mundo. Obviously dito nga papunta itong setup ni Oda. May sasabihin nga si Vegapunk na ikakagulat ng mga tao sa mundo. So ano kaya possibly itong isisiwalat ni Vegapunk? Bali maraming ang possibility dito, since may idea nga tayo na nabasa na ni Vegapunk yung mga libro sa Ohara dahil binisita nga niya si Saul sa Elbaf, na alam naman nating niligtas ni Saul yung mga libro sa Ohara. Meaning kung ano man ang alam ng mga taga-Ohara, alam na rin ni Vegapunk. Kaya naman pwede ngang i-reveal ni Vegapunk sa mundo yung existence ng Ancient Kingdom, which is ito nga yung rason kung bakit nabaril si Professor Clover. Pwede rin na i-reveal ni Vegapunk na may nakaupo talaga sa empty throne, at ibato naman niya itong existence ni Im-sama, yung patungkol sa mga tao na may letter D sa pangalan, or even yung history patungkol sa Void Century, since nasa isla nga niya itong Ancient
ancient robot. So malawak nga itong pwedeng i-reveal ni Vegapunk na ikakagulat ng mundo. Bale ang point lang dito kung ano nga ito or kung sino ba ito, I'm sure na related ito sa pagsisiwalat niya ng kasamaan ng world government. Dahil nakita naman natin sa naging flashback ni Kuma kung gaano kinasusuklaman ni Vegapunk itong mga gawain ng world government. Nagsisisi nga rin siya sa ginawa niya kay Kuma. At speaking of Kuma, what if itong plano ni Vegapunk related pa rin kay Kuma? Dahil kung may sasabihin nga si Vegapunk sa mga tao sa mundo, hindi nga ito madaling paniwalaan. Lalo na't kasiraan ito para sa world government. Kailangan pa nga rin ni Vegapunk ng ebidensya. Kumbaga kung ano man ang sabihin niya sa mga tao patungkol sa kasiraan ng world government, kailangan niya itong back-upan ng ebidensya para mas convincing nga naman itong i-reveal niya. At ang tingin ko ngang ebidensya na isasama ni Vegapunk sa i-reveal niyang to, itong memories ni Kuma na tinatago niya. Kung maaalala nyo guys nagawa ngang malaman ni Bonnie yung history ng tatay niyang si Kuma sa pamamagitan lang ng pagpasok niya sa bubble po neto. Ngayon nasaksiyan naman nating lahat kung gaano kapait ang dinanas ni Kuma. Simula nga sa pagkasilang niya up to this point na isa na siyang cyborg, buong buhay nga ni Kuma pinapahirapan siya ng mga celestial dragons at world government. Ngayon kung sakali nga at ma-distribute ni Vegapunk itong memories ni Kuma sa lahat ng tao sa mundo, including itong ikiklaim niya na kasiraan para sa world government, I'm sure na kahit na sino paniniwalaan na ito, diba? Baka nga lahat ng tao pa sa mundo magrebelde at kalabanin na ang world government. Ngayon ang magiging tanong na nga lang dito paano ito magagawa ni Vegapunk? Paano niya madidistribute itong memories ni Kuma sa mundo? Bale ang nakikita ko ngang sagot dyan nasa Punk Records. Since gaya nga ng nabanggit ko sa mga recent videos natin, ang pangarap nga ni Vegapunk ang maikonekta nga daw niya ang lahat ng tao sa mundo sa Punk Records. Sa kung paanong paraan nga niya ito gagawin, sana nga na nasagot at na-setup niya na to bago pa siya mamatay. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa mga hindi natin natalakay sa chapter review natin. Kung natripan nyo nga itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At bago nga matapos ang video na to, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel dahil napansin ko nga na halos 50% sa inyo nanonood lang at hindi pa nakaka-subscribe. Sana nga mapindot nyo yung subscribe button dahil konting-konti na nga lang at maaabot na natin yung 1 million subscribers. At once na maabot na nga natin yan, paniguradong mas pag-iigihan pa natin yung paggawa ng mga contents na related sa pinakamamahal nating One Piece. So yun lang, peace!